Nakikita natin yung pangako na medyo na mahirap matupad. So ito po ay isa sa mga fraudulent act, so may deceit po rito. So that's why it was acted upon to disrupt the continuing operations ng ganitong sistema ng mga grupo. Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang arestuhin ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, katuwang ang Securities and Exchange Commission, habang nagsasagawa ng isang pagtitipon sa Santa Rosa City, Laguna noong March 28. Modus operandi ng naturang lalaki ang manghikayat ng mga sasali sa kanilang grupo na Royal Kingdom of Maharlika sa pamamagitan ng pagbili ng green at yellow cards na nagkakahalaga ng 150 hanggang 5,500 pesos. Ayon kay PNP ACG Director, Police Brigadier General Wilson Asweta, nagpapakilala ang suspect na alias Supremo, Spiritual Wonder Boy at hari ng kanilang grupo na Royal Kingdom of Maharlika at Royal Vanguard Transnational Intelligence Incorporated. Ito ay senior citizen na at from the Central Luzon. So, but because of ang claim niya ay sa Mindanao ay siya ay lineage ng pinakamay-ari ng kalapaan doon. So, medyo mahirap sabihin natin kung saan talaga siya nanggaling. But ang address niya ay sa Central Luzon. Kapalit umano ng pagsama sa kanilang grupo ang panghabang buhay na benepisyo at malaking halaga. Pinaniniwala rin nito ang mga miyembro na makatatanggap sila ng malaking halaga ng pera mula sa bangko kapag naitatag ang isang monarkiya sa bansa kung saan siya ang magiging hari. Ginagamit din ito ang social media upang manghikayat pa ng iba pang miyembro, kabilang narito ang mga matatanda at indigenous people. Dahil yung kapalit, pag siya ay nagkaroon ng matalaga ng hari at maibigay sa kanya yung mga kayamanan at kalupaan at ito ay pamamahagi niya. So yung future benefits po ang pinag-uusapan natin ito dahil malaki nga ang makukuha. So that's why sila ay sumasapi dito. At marami dito ay matatanda at indigenous people. Sinasabing nangako rin ang naturang Supremo sa mga miyembro nito na makatatanggap ng 5 milyon at 2% bahagi mula sa sinasabi nitong koleksyon sa 174 na bansa na umano'y may utang sa Pilipinas. Nang magsagawa ng beripikasyon ang mga otoridad sa naturang aktibidad ng naturang grupo, dito na pag-alaman na walang kontrata o ugnayan ng suspect sa naturang bangko. Medyo matagal-tagal na ito kasi actually nalaman ko lang ito last December. So sinimulan namin itong sinundan at through online and ground validations. Kasi mayroong mga online platform enticement. Bukod sa nagpapakilalang Supremo, inaresto din ng mga otoridad ang 14 na opisyal ng naturang grupo. Sila ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.